Alam nyo ba na ang hit teleserye ng ABS-CBN na Batang Quiapo ay may malalim na kasaysayan? Mula sa orihinal na pelikula ni FPJ noong 1986 hanggang sa remake ng pinagbibidahan ni Coco Martin, siguradong marami tayong matutuklasan. Ito ang Kaalaman Studios. Kung gusto mong malaman ng 8 sa pinakakawili-wiling facts tungkol sa Batang Quiapo, huwag kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe at i-click ang notification bell para update ka sa mga susunod nating mga videos. Alam nyo ba na ang Batang Quiapo na pinagbibidahan ni Coco Martin na isang remake ng classic film ni Fernando Poe Jr. noong 1986? Noon, si FPJ ang gumanap bilang Baldomero Baldo de Magiba. Ngayon naman, si Coco Martin ang bagong mukha ng karakter na pinangalanan nilang Tanggol. Kilala si FPJ sa kanyang mga iconic na action films, kaya malaking hamon kay Coco Martin na bigyang hustisya ang papel ng minsang ginampanan ng King of the Philippine Movies. Pangalawang bagay na dapat mong malaman sa Batang Quiapo. First time ni Coco Martin bilang producer at director. Kung saang probinsyano ay bida lang si Coco Martin, dito sa Batang Quiapo, triple ang trabaho niya. Siya ay bida, co-director at co-producer. Kaya naman mas kitang-kita ang personal niyang style sa storytelling sa seryeng ito. Pangatlo, dream project ni Lobby Poe. Ang leading lady na una ni Coco Martin sa seryeng ito ay walang iba kundi si Lobby Poe. Pero alam nyo bang matagal na niyang pangarap na makatrabaho si Coco Martin? At hindi lang yan, sa lahat ng pelikula ng kanyang ama, ang Batang Quiapo ang kanyang paborito. Talagang meant to be siya para sa role na ito, bagamat maaga siyang umalis dahil sa ilang mga kadahilanan. Pang-apat, star-studded na cast. Hindi lang si Coco Martin at si Lobby po ang naging bigating pangalan dito. Kasama rin sa serye sina Christopher De Leon, Cherry Pie Picache, Jan Estrada, Charo Santos, Pen Medina, Irma Idlawan na ngayon ay umalis na sa serye, Lito Lapid, Susan Africa at marami pang iba. Isang teleserye na punong-puno ng veteranong aktor at aktres, kaya hindi nakapagtataka kung bakit mataas ang kalidad sa pagganap ng Batang Quiapo. Pang-5, ang award-winning performance ni Miles Ocampo. Kahit saglit lang ang appearance ni Miles Ocampo sa serye, hindi ito basta-basta. Gunap siya bilang young marites at marami ang pumuri sa kanyang nakakayak na portrayal bilang isang biktima. Napabilib niya ang madla sa kanyang husay sa pag-arte. Pang-6, record-breaking YouTube views. Hindi lang basta sumikat ang Batang Quiapo, kundi gumawa rin ito ng record. Sa unang episode pa lang, nakakawa ito ng higit sa 340,000 simultaneous viewers sa YouTube. Isang patunay kung gaano ito kabang-abang. Ang pang-7, ang pinakamalaking primetime live event. Hindi lang ito basta teleserye, kundi isang malaking selebrasyon. Noong unang mga episodes ng Batang Quiapo, naganap ang Batang Quiapo live telecast sa Plaza Miranda na dinaluhan ng maraming sikat na artista at libu-libong fans. At pang-8, ang tunay na buhay ng Batang Quiapo. Isa sa mga dahilan kung bakit maraming nakaka-relate sa Batang Quiapo ay dahil ipinapakita nito ang buhay ng mga karaniwang Pilipino. Si Tanggol ay isang representasyon ng mga Pilipinong lumalaban sa kahirapan at sa mga pagsubok sa buhay. At yan ang mga 8 bagay na dapat malaman tungkol sa Batang Quiapo. Isa itong teleserye na hindi lang punong-puno ng aksyon, kundi may lalim at aral din na hatid sa bawat manonood. Anong masasabi mo sa Batang Quiapo? Mas gusto nyo ba ang original o ang remake? I-comment nyo sa baba at huwag kalimutang i-like at i-share at mag-subscribe sa Kaalaman Studios.